Na-miss niya ako, ang tagal kong walang upload. Kasi naman guys, paulit-ulit na lang kaya hindi na ako nag-upload. At minsan pag nakalabas ako, bawal din minsan mag-video-video, di ba? Kasi nasa Middle East tayo. So guys, kakain ako na sa pananghalian ko ngayon is 2:40, I think 2:40 in the afternoon. So ang ulam ko is ito, niluto to ni ate, yung parang namin dito, mama si ate, babayaran namin to sa kanya, siya nagluto nito. So pansit bihon na may manok at saka hipon. So yun ang ulam ko ngayon. So mamaya madaling araw mag-umpisa na ako mamaya ng mag-fasting. So let's go guys, samahan niyo ako kumain habang nagkwentuhan tayo. Alam niyo ba, nung siguro 1 month ago, maybe 1 month ago na nakalipas, na yung muntik na akong uuwi. Or lilipat ng amo. Minsan may pagsisisi, bakit bumalik pa ako dito na ganun. Kasi guys, alam nyo, kaya ako bumalik, parang nasanayan ko na yung kumbaga kilala ko na sila. Kasi pag lilipat na naman ako sa ibang amo, so new adjustment na naman ako, magbabago yung kumbaga, mag-a-adjust na naman ako sa mga tao na makasama ko. So ito, alam ko na yung mga ugali nila, pero kumbaga yung darating yung point mo na mapupuno ka na. At gusto ko nang umuwi. Pagod na yung isip ko sa kanila. Pero alam mo naman, tayong mga Pinoy, kahit ano pang pagsubok na dumating sa atin, kinakaya, diba? So sabi ko, sige, okay lang, tatapusin ko yung kontrata ko ng 2 taon. So tatapusin ko yung kontrata ko na 2 taon at uuwi na. Hindi ko alam kung saan na naman ako pupunta. Yung uuwi ka, yung biglaan akong uuwi na wala ako ni piso, wala akong ni pera na ipon. So ngayon, naisip ko na nga, kailangan ko na talagang may ipon ako para kung sakaling biglaan yung uwi, diba? May pera. Kaya sabi ko, sige, kinausap nila ako, sabi ko, sige, magstay ako dito. Yung madali tayong maawa, kahit inaano na tayo, ganun tayong mga Pinoy. Na-pride ako na tao, pero pag nakita ako sa taong umiiyak, lumalambot ang puso mo. Sabi pa ng kaibigan ko, expect na niya. Kasi alam na yung ugali ko. Pag makakita na ng iyak-iyak, yan na. Naawa na. So sabi ko, sige, magstay ako. Hindi na ako alis. Pero talagang nakatatak na yun sa isipan ko kung ano yung mga ginagawa nila. Kumbaga, hindi yun mabubura. Alam nyo, sa dami-dami kong pinagdaanan sa bahay na to, hindi lang isa, hindi lang 2, kundi marami. Pero ito pa rin ako, nakastay pa rin sa kanila. Marami mga kaibigan ko nagsasabi,
Bakit ka pa bumalik dyan? Okay naman. Darating lang talaga yung time na yung mga ugali nila na ewan, hindi ko alam. Maliit pa yung alaga ko, minumura na ako niyan. Siguro kung ibang katulong ang nandyan sa kanila, siguro wala na. Ang haba ng pasensya ko. Sabi nga nila, ang dami mong pinagdaanan dyan, pero bakit bumalik ka pa? Hindi pa ako pwedeng sumuko, guys. Ang dami ko pang pagpapaaralin. Hindi lang alam. Kaya, laban. Yung tayo pang bumibili ng mga personal needs natin, mga ganun. So, kala nila ang laki-laki na ng sahod natin, di ba? Hindi nila alam na pagdating sa Pilipinas, wala na yun. Ang mahal ng mga bilihin natin doon. At saka dito, bumibili kami ng aming sariling ulam. Tapos personal needs ko pa. Ang hirap. Mahirap, guys. Tapos yung magdi-day off ka na anuhan ka pa ng oras. Ang off ko is every 2 months lang. Minsan alis ako ng 1 or 2, ganyan. Tapos balik ng 7, ganyan. Or 7:30. Sa bahay na. Sobrang limitado ng oras. Tapos magtatanong pa, anong gagawin niyo dun? So, sinabi ko, syempre, makahinga naman kami konti ka na wala kayo, di ba? Ganito, ganyan, dami nilang mga dahilan. Pero, umaalis pa rin ako, guys, kahit na ilang oras, 5 hours or 6 hours na nasa labas ako. So, biyahe mo pa papunta doon at pauwi. So, ilan na lang yung oras mo stay doon, di ba? So, 2 hours, ganun. Pero inilalabas ko kasi para mawala yung stress mo sa kanila kahit saglit lang man. Minsan naisip ko din, bakit nga ba bumalik ako? Kung alam nyo lang yung pinagdaanan ko, iwan ko. Dami kong pinagdaanan sa kanila. Hindi mabilang. At nakatatak sa isip ko. Minsan, maiyak ako minsan na bakit nga ba bumalik ako? Ang lahing pagsisisi, ganun, yung nagsisisi. Pero kakayanin natin ito para sa pamilya natin na umaasa. Lalo na ako na yung anak ko, tapos may mga pamangkin ako na gusto mag-aaral. So, sino ang tutulong sa kanila? So, ako. So, ganun talaga ang buhay, guys, no? Hindi ko na tatapusin yung pagkain ko sa harapan nyo. So, tatapusin ko yung kain ko at hindi nyo na makikita. Baka maiyak pa ako kung ikwento ko buong pangyayari sa loob ng ilang taon ako dito. So, hindi na. Basta yun lang, guys. Kung sino man yung mga nagbabalak sa inyo na mag-abroad, sa mga nasa Pinas na gustong mag-abroad, isipin nyo ng 100 times bago kayo pumunta dito sa ibang bansa. Kasi hindi basta-basta yung pagdaanan nyo dito. Yung hirap, pagod, pawis at dugo, yung katawan at yung puhunan natin dito. Kaya kailangan maging matibay, may pasensya, lahat nasa atin. Kasi kung wala kayo nun, huwag na kayong pumunta dito. Mahirap magtrabaho sa ibang bansa.
So, minsan, anuhin tayo ng stress, ng, kumbaga, uh, yung mamimiss natin yung ating pamilya. So, magkasakit tayo. So, gamutin natin yung sarili natin with your own. Hindi, kasi minsan may mga amaw na hindi ka dinadala sa ospital para magpagamot, ganun. So, kahit may dinaramdam ka, ako kahit may dinaramdam ako, nagtatrabaho ako, kahit masama ang pakiramdam, kahit gusto kong magpahinga, hindi pwede. Kasi mga batang alaga ko, wala silang pakialam, kahit sabihin mo sa kanila, tatanungin ka pa, bakit ka nagkasakit? So, ganyan. Wala wala sa kanila yun. So, yan lang guys, sa mga nagbabalak mag-abroad, ito lang talaga masasabi ko, isipin nyo ng 100 times. Kung nadalawang isip kayo at pupunta dito, wag na. Kasi mahirap dito at uuwi ka bigla. Mahirap. So, yun lang guys. And, I wish you all more troops. Kahit nagkahiwalay-hiwalay na tayo. Na-miss ko kayo. And, good luck. At, ingat lang tayo palagi. Mga ka-OFW, mga kababayan na nasa ibang bansa. So, yun lang guys. And see you my next vlog. Bye!